kumusta yung mga witnesses? Kasi sa 'pag pinapanood mo from the streaming, ang bigat, eh, 'di ba, na binanggit muli nangyari kay Kian De Los Santos, yung kabataan na binalot ng ano, ng packaging tape yung mga mukha, 'di ba? Kumbaga ang bigat, eh, bumalik, eh. Oo, Tayo hindi tayo actual victims, eh. What more for the relatives of those victims. Kumusta yung ano, yung yung mga victims. sentimiento diyan? Oo. So yung victims ay well prepared, I would say, going into the hearings. Malaking endeavor para pumunta sila dito. Kaya I am pretty sure almost all of them would have been prepared psychologically, mentally, and may briefing kami right before the hearings, ganito yun. There is a limitation inside the courtroom. Bawal ang kung ano mang galaw, bawal ang violent reaction, bawal umiyak. Kaya dahil sa briefing, pigil sila sa loob. Pero makikita mo gumaganyan-ganyan yung mga kamay, oh, tapos yung isa nga 'pag gano'n yung paa, do'n parang halatang-halata. Kamuntik na silang I would say, parang lalapitan sana sila nung staff kasi they will be escorted out of the room if they Hmm. continue with that. Buti na lang parang hindi na natutuluyan. Bawal ding matulog, kaya alam ko may naba-blind item ba na natutulog sa loob. Kamuntik na rin niyang i-escort at I think winarn na rin na hindi puwedeng yung tulog na ganyan talaga. Mm. Ito pala 'no, Ah, sa at labas sila attorney bumabawi. nasa labas, dun Hmm. pinapahayag na ito nga pala 'no, actually you shared this, eh. May mga napakawalang hiyang nagpakalat ng fake news, yung tatlong kaanak ng mga biktima tapos nilagyan ng ano ba yung in-AI, nilagyan ng mga luxury Louis bags na Vuitton nadala Speedy. parang pinapalabas na hindi naman mahirap itong mga ito, tama ba? Correct, ang nag-message nga sa akin kaninang madaling araw dito ay yung kumuha ng picture. So, si Angela Lagunsad Castro. So, si Angela sa, One News PH, sabi niya, "Attorney, picture ko 'to." Tapos ginamit po nila, naku, parang actually nafi-feel ko yung parang may pagka-apologetic na, "Shucks, kumbaga ako ba ang source?" Pero, later mag-usap siguro kami na inaasahan naman namin 'yan na may ano 'to, may manipulation ng mga photos and all. Pero ito talaga yung ludicrous. Paki-ano Para nga pa kami ano, para alam ng mga viewers 'no, so merong tatlong nanay, tama ba? Tatlong nanay? isang nanay, isang kapatid, tapos si Ruby Lynn Litaw, siya yung coordinator ng Rise Up. So Okey. hindi So, merong larawan yung tatlo sa isang mhm, picture, ang kumuha taga One News. Tapos ang mhm. sinirculate na photo ng mga malisyoso, nilagyan sila ng mga luxury bags na hawak-hawak para Oo, palabasin na, hindi naman mahirap 'to o ang suggestion ay, hindi merong mga malalaking taong nasa likod nila, gano'n ba? yung itsura kasi parang dito, so may konting kamay. Maya-maya yung kamay Mm. nagkaroon na ng hawak. At yung post pa ni Kathy Binag, nilagyan pa niya ng cost. Actually malisyoso, alam mo yung tipong, bakit sila may ganitong bag? At ang haba ng post sa costing. Sinasabi din niya, 'di ba bawal ang peke sa Europe, ganyan. Hindi dapat totoo 'to. Ito ang presyo ng ganitong mga, bag. Kaya ang malisyoso kasi tapos ang hirap harapin kasi hindi totoo, tapos altered pa yung photo, ang daling i-debunk. Ang Mm. problema ay kumalat na, viral ngayon yung information, yung datos na gano'n at ang naiiwan sa mga tao, ay yung mga biktima 'no, bayad pala o kaya mayaman naman. Actually, May balak bang wi magdemanda, yung mga biktima? pag-uusapan namin, magkikita kami at, uupuan namin 'to pero magpapaabot na rin ako maya-maya 'pag email lang sa Facebook. Pero definitely I would suggest to the victims kung gusto nila to, ask for minimum public apology. Grabe yung, bashing na nakuha nila at saka kung hindi nga bashing mas yung ano, pag-question dun sa kanilang, intentions to go Yun, into tsaka the credibility. clinic. Oo, tapos although sabi nga namin, "Paano ba natin pag-isipan 'to?" Kung mayaman sila, kung kaya nilang maka-afford ng bag, di all the more kaya nilang makarating ng daig. Kaya iniisip pa namin nung una, na bakit i-a-allege mo na mayaman sila, di
ang dali-dali para sa kanilang makarating. Pero siyempre, dahil kilala ng mga tao si Shira Escudero, inaatake na rin siya in the past few days. Yung context talaga ay mahirap na tao, pinondohan, at pinamaletahan, binigyan din ng maleta. Kaya nakikita ko po laging comment, ilang maleta po yan? Ano pa ba yun? Magkano Oo. po? Ganon. You're confident that this was actually progress into an actual trial and reasonably mukhang gano'n naman, eh, mukhang diyan papunta 'yan, eh. Pero ito pag-usapan natin kasi hindi naman bago yung, kasama sa mga co-perpetrators itong sina Bongo tsaka Bato de la Rosa. Pero dito, dun sa unang araw binanggit yung pangalan nila doon sa pre-trial hearing, okey? So what can be expected dahil dito binanggit na yung mga pangalan nila? Well, the prosecution has already closed its case or rested its case essentially dito sa its arguments. Kaya nabanggit na nila lahat ng kumbaga gusto nilang banggitin. Ang ibig sabihin nito, patungtong ng trial, mas lalo pang mapapalamanan yung naging role nila. For them to be featured in the trailer, they must have played a significant part in the actual movie. Mm, Kaya ano to, ibig sabihin din, outside of this case, so ulit, ito pong kasong ito ni Duterte ay iyan na yun, as it is. Pwede ding indicator ito na there could be and there should be a case filed against Bato de la Rosa and other co-perpetrators. Ang nga lang, hindi natin mahihinuha dito sa kasong to yung intentions ng prosecution. Kaya abangan natin kasi sabi ko nga, dapat 'di ba? Pero the prosecution will not commit whether or not they will file warrants of arrest against any or all of the 'Pag co-perpetrators. 'pag gano'n ba, 'pag binanggit na co-perpetrators, hindi man necessarily lahat sila kailangang kasuhan, pero importante na Hindi. pangalanan yung co-perpetrators to show ano na may mga kasapakat diyan. Oo, at saka kung nagkukuwento ko kasi sa ginawa ng isang tao tapos kumbaga meron siyang nauutusan, kailangan mong ikuwento or sabihin yung pangalan nung nautusan. Kasi ang pangit nun, na paano niya pinatay yung isang tao? Well, pinapatay niya. Kanino? Ay, sorry, I cannot disclose. So it has to be, para mapaniwala mo yung tao, para maging reliable yung information, kailangan banggitin mo yung pangalan. Yung Mm, punto naman dito, yung prosecution hindi yan maglalagay ng mga pangalan at saka ng information ng hindi triple check, double check, verified. Kumbaga, may basehan kung bakit sila kailangang banggitin. hmm. Lastly, Attorney Chrissy, alam ko busy-busy ka diyan 'no, merong malaking pasabog dito, eh, pero napakadaming question, eh. 'Di ba nagkaroon ng press conference yung, 18 dating, Marines daw, tapos nag-deliver daw ng mga Mhm, maleta. Napagbintangan nitong si, Sonny Trillanes na sabi niya magdedemanda siya. By the way, guest po natin sa mga viewers natin si Sonny Trillanes sa mhm. Friday dahil dito sa akusasyon magkano raw, $2 million. Kano yun in Mali maleta pesos? dineliver, Kumbaga pinalalabas na inayos itong mga ICC prosecutors. Well, Yung ganyan, I mean, knowing the process sa ICC, how things work there, I mean, mhm. what do you see how do you see this accusation? Laughable. Kasi ang ano ko, una, matagal nang nabuksan yung preliminary examination at saka investigation sa ICC even before Marcos pa. So you do not need to pay them to kumbaga to work on it. They have to work on it because that's their job. Since 2021 pa po bukas yung investigation. Hindi siguro sila yung katulad sa'tin kailangan may padulas. Baka gano'n kasi yung feeling ng mga tao, na, "Oh, walang ginagawa kailangan mong bigyan muna." Hindi, because they are, bound by particular tasks, tapos yung mga objectives, 'di ba gano'n sa trabaho. Trabaho nila 'to, they really have to do this at kapag hindi nila ginawa, sa dulo niyan, sila naman ang mapaparusahan. Balik tayo dun sa mga pagiging empleyado, hindi sila magiging masigasig or wala silang output. Pero ewan ko, hindi ko din alam kung papaano harapin kasi
weird yung storya at hindi naman siya may picture, eto na lang, may picture nung babae at saka mga ilang mga tao. Pero kung napansin niyo, parang paparazzi picture. Hmm, Maniniwala pa ako kung naka-selfie, eh, tapos sabi mo mm. ikaw yung guard, 'di ba? Yung magkatabi kayo, gano'n. O kaya nasa sasakyan, 'di ba parang hinatid mo daw, ganyan. Nasa sasakyan kayo tapos picture. Yung pictures galing sa malayo as if paparazzi o kaya ordinaryong Patago. mamamayan na patago at malayo pa. Kaya dun pa lang iniisip ko na na baka nagmamanman lang ito, tapos yung kumuha ng litrato nagmamanman tapos inimbentuhan na, "Ay hindi ako kasama niyan, eh." 'Di ba madali namang gano'n, eh. Yeah, Kaya mm. wala, ako hindi ko naman sinasabing imposible din. Of course, the court is not perfect, pero according to its policies, according to its rules and its history, unlike in the Philippines where there is history na, ganyang opisina talaga, gano'n. Wala pang credible information that the court has been paid off na na pruwebahan o kaya na in the history of the court.